Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, tila balewala ang pag-alma ng Pilipinas sa panghihimasok ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay US Air Force official at dating Defense Attaché Ray Powell, halos 20 Chinese maritime militia vessels ang naispatan patungo sa Pag-asa Island. Sa kabila ito ng insidente ng water cannon attack malapit sa Ayungin Shoal. Dagdag pa ni Powell na hindi umaalis ang nasa 19 na Chinese militia ships sa Ayungin Shoal. Inihayag pa nito na bumalik sa Hainan Island ang barko ng China Coast Guard na sangkot sa pagharang sa Philippine Coast Guard ship habang may 3 ang nananatili sa lugar. Nagpapatuloy umano ang reclamation project sa Manila Bay. Ito ang ibinunyag ng Grupong Pamalakaya Pilipinas sa kabila ng pahayag ng gobyerno na ipinatigil o sinuspindi na ang nasa 22 reclamation projects. Ayon sa grupo, nagpapatuloy ang paghuhukay sa baybayin malapit sa Rosario, Noveleta, Tanza at Naik sa Cavite. Dahil dito, nanawagan ng grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglabas ng executive order na nagbabawal sa anumang uri ng reclamation dahil wala anilang bisa ang pahayag nito hinggil sa usapin. Nagbabala ang Britanya sa posibleng terrorist attacks sa bansang Sweden. Kasunod ito ng inilabas na travel advisory ng British Foreign Ministry sa kanilang mga mamamayan laban sa pagtungo sa anumang lugar sa Sweden. Kinumpirma naman ng National Security Office ng Sweden na nananatili ang banta ng posibleng pag-atake kasunod na rin ang pagsunod sa Quran ng anti-Islam activists sa naturang bansa na ikinagalit ng Islamic community. Noong nakaraang buwan, inatake ng mga galit na Iraqi ang Swedish Embassy maging ng embahada nito sa Lebanon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.